Ang tanong ko lang po, kasi po, naririnig ko na ang reliyon nyo po, partikular, ang grupo po ninyong kinaaniban, naninindigan na ang Kristo ay Diyos. Ang tanong ko lang po, meron po bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Kristo na letra por letra na sinabi niya, siya ay Diyos? Kapatid, nagkakamali ka sa tanong mo. Alam mo kung bakit? Ang Biblia at ang aral ni Kristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo na letra por letra. Pero ligaw ka. Sino man na nagturo sa inyo yan, mangmang sa Biblia yon. Pakinggan mo lalo na ang bagong tipan, 2 Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya pagka magbabatay ka sa titik, ligaw na ligaw ka, kapatid. Pakinggan mo sa isang talata ng English Bible, 3:6. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ayan. Kaya ang New Testament is of the Spirit and not of letters. Ba't ka maghahanap sa akin ng letra por letra kung naiintindihan mo yan, kapatid? Kaya masasabi ko sa'yo, kanino mo man napulot yung letra por letra nga, basahin mo sa Biblia. Pagka lahat ng babasahin natin, letra por letra, lalabas, hindi ka kakain ng ampalaya. Wala kasing ampalaya sa Biblia na letra por letra eh. Oo. Tinan mo ha, ilagay mo nga, kapatid na Luz, yung salitang ampalaya sa Biblia, ipa-search mo sa computer na sa Tagalog. Sige po, i-search nga natin. Ayan, salitang ampalaya. Ang resulta po, no word or phrase found. Hanapin mo yung salitang kamatis. Kamatis. I-type natin, kamatis. Search. Wala rin po, no word or phrase found. Hanapin mo yung salitang pipino. Pipino. Hanapin natin, search. Pipino. Ayan, meron pong pipino. Nasa bilang Basahin mo. 11:5. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ayan, may bawang pala sa Biblia, sibuyas, pero walang kamatis. Opo. Kaya pagka maggigisa ka, huwag kang gagamit ng kamatis, sislus, dahil wala sa letra ng Biblia yun. Lagot po tayo pagka puro letra. Ng ampalaya dahil wala sa letra ng Biblia yon. Pero alam mo ba na yung ampalaya nasa Biblia, sislus? Nasa Biblia po, Brad Eli? Oo, wala sa letra, pero nasa Biblia. Opo, nasa Biblia. Ito po. Basahin natin ang 12:8 ng Exodo. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy, at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Yung bang ampalaya gulay, sislus? Gulay po yon. Mapait ba ang ampalaya? Mapait po ang ampalaya. Nasa Biblia ba ang ampalaya? Nasa Biblia po ang ampalaya. Nasa letra ba ng Biblia? Wala. Wala pong letrang ampalaya. Pero pag naghahanap ka ng letra, lalabas mangmang ka. Totoo po yan. Hindi po sa letra napapatunayan ang katotohanan sa Biblia. Hindi sa letra napapatunayan. Mas totoo po yung walang letra. Halimbawa, gaya nito sa 4:8 ng Filipos. Ito po ang sabi, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid,
anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. May letra ba yan? Wala po. Ano ang bagay na katotohanan? Ibig sabihin, lahat ng katotohanan nandun na sa loob nun. Ano ang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalang-galang, wala ka namang mababasa sa Biblia, magmano kayo sa mga matatanda, umalik kayo sa kamay. May mababasa ka ba nun? Ba't nagmamano ang mga Pilipino? Wala naman nababasa sa Biblia, magmano eh. Pero, kagalang-galang yun. Kaibig-ibig sa matatanda yun. Ibigay mo yung respeto sa kanila. Masama ba yun? Yun. Hindi sa letra yun. Wala sa letra yun. Ngayon, pero, bagaman ganon, babasahin ko sa iyo, kapatid, na may letra por letra na nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Basahin natin ang Juan 20. Ganito sinasabi. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Ano Panginoon, yung sinabi? sinabi po kay Kristo, Sino ang magkausap? Si Sunod? si Tomas po at si Kristo. Ano ngayon? Ang sabi ni Tomas kay Kristo? At sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Diyos siya, hindi. Diyos po. Kinilala siyang Panginoon at Diyos ni Tomas eh. Ano pa ba ang mas maliwanag kaysa riyan? Sinabi sa kanya, hindi kahit kanino sinabi. Hindi doon kahit kanino, kundi sa kanya, kay Jesus ang kausap eh. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Baka naman mali sa Tagalog, let us read that in English. Sa English. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Baka naman nagkamali si Tomas. Basahin nga natin ang pangyayari diyan sa Kapitulo 20 ng Juan. Nangyari yan nung wala pa si Tomas eh. Doon nag-umpisa ang pangyayari. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya.
Yan ang kasaysayan, kapatid na Mel, ano? Meron lang ko ipapapansin dun sa kapatid. Baka sakaling ang narinig niya ligaw na pagpapaliwanag, itutuwid lang natin. De yung 11 nagkakatipon. Dumating si Jesus. Tapos, pinakita niya yung kanyang tagiliran at saka yung kanyang mga daliri, yung kanyang kamay at paa. Kapatid na Mel? Opo. Agreed? Agreed. Nung makita ba nung 10, nung 10, nung makita nung 10, nagulat ba yung 10? Basahin natin kung ano ang sabi dun sa ulat. Nung ipakita ni Kristo dun sa 10, wala si Tomas nun 10 lang sila, ibig sabihin, dahil 12 yan wala na rin si Judas. Wala si Tomas. Di mga more or less, 10 yan, ano, kapatid na Mel? Opo. Nung ipakita ni Kristo yung kanyang mga kamay at paa at yung tagiliran niya, ano nangyari sa mga alagad? Basahin natin. At nang At nang masabi masabi niya niya ito, ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad Ang alagad ay nagulat! hindi po ganun ang nakasulat, kapatid na Eli. Ano naging reaksyon ng 10 nung ipakita niya? Ang reaksyon po, ang mga alagad nga'y nangagalak nang makita nila ang Panginoon. So hindi ang first reaction, kung makita mo si Kristo, ay magulat ka. Opo. Itong 10 nung makita hindi nasyak nagalak Opo. Ang katunayan, nung makita ang unang-una nung 10, more or less 10 yun nagalak sila. Ngayon, binalita nila ngayon kay Tomas. Tomas, nakita namin ng Panginoon. Pinakita pa sa amin yung kanyang paa at tagiliran sumagot si Tomas, malibang makita ko ang buta sa kanyang kamay at paa at makita ko ang kanyang tagiliran, di ako maniniwala, sabi ni Tomas. Tama? Tama po. Pagkaraan ng 8 araw, nagpakita uli si Jesus. Tapos, ang anyaya niya kay Tomas, halika Tomas, tingnan mo, itong aking daliri, ang aking kamay at paa, ang aking kamay, pati tagiliran ko, tingnan mo. Unexpected ba yon, kapatid na Mel? Yun nga ang kahilingan niya, makita niya yung kamay at paa na butas Oh. Hindi unexpected yun. Expected ni Tomas yun. Paano siyang masasya? Yun nga hinahanap niyang ebidensya. Meron ba namang hinahanap ko yung ebidensya nung makita ko? Meron ba namang ganun? Matino ka ba nun naghahanap ka tapos nung makita mo nasyak ka? Paano siyang masasyak Siya nga ang humiling nun na makita niya. Pinakita naman ni Jesus. Nung makita ni Tomas, anong sabi niya? Panginoon ko! At Diyos ko! Sabi ni Kristo, Tomas, nagkakamali ka, nasasyak ka lang. Dapat ang sabihin mo, Panginoon ko, tao ka! Ganun ba sinabi ni Kristo? Hindi Hindi po. ganon. Sabi ni Kristo, mapalad ka, nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. So yung sinabi ni Tomas, yung sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko, expression of faith, not an expression of shock. Nakita mo, Brad Mel? Amen. Pananampalataya niya yon na si Kristo'y Panginoon niya at Diyos niya. At si Tomas ay apostol ni Kristo. Nasa matinong kaisipan. Hindi sira ang ulo niya. Hindi ang paniwala niya ay amparis ang Pilipinas. Hindi siya naghahapunan sa umaga. Si Tomas, mabuting tao yan. Kaya nung makita niya ebidensya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Kristo, dahil sumampalataya ka, nakita mo ko, mapapalad yung hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. So sumasampalataya si Tomas nung sabihin niya yung salitang Panginoon ko at Diyos ko. Letra por letra po yan, kapatid. Pag hindi niyo tinanggap, wala akong magagawa. Yun po ang sagot ko.